Hello, brothers and sisters! Welcome to my channel, Biblia ang sasagot. Mga katanungan, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Kasama po natin si Brother Eli Soriano at kapatid na Brother Daniel Rason ng Member Church God International. Ito ang mga dahilanan kung bakit galit sila kay Brother Eli Soriano. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Kaya namimili akong iglesia, iglesia nagsasalita ng prangka pero nagsasabi ng totoo. Ano ang kililigtas nyo? Yung binobola kayo? O yung pinagsasabihan ka ng mga prangka na totoo? Na kahit masakit sa inyong tenga, ay sinasabi sa inyo ang totoo? Ano ang ikaliligtas ninyo? Alam nyo mga kapatid, kung malaman nyo ang Biblia, naintindihan nyo ang mga konteksto ng Biblia, hindi ka magagalit. Pag pinupuna sa iyo ay mali. Kaya tara, samahan niyo ko at pakinggan ang mga ilan nating kababayan, brothers and sisters, mga nagtatanong at nagpiblia ang sasagot. Isa pong member ng INC, isa pong unang magtatanong. Magandang gabi ka, Eli. Itatanong ko lang po, yung translation ng gawa sa 20:28 ang Iglesia ni Cristo, pag nabasa ko po sa Biblia na karamihan Iglesia ng Diyos. Alam mo kapatid, kaya nga ang ginagamit ninyo yung lamsa. Yung lamsa na hindi naman kasing tibay ng mga Greek at Hebrew Bibles. Alam naman natin na maraming mga Biblia na original manuscript na written in Greek and also written in Hebrew. Ang pinakamatatandang Biblia sa buong mundo ay written mostly in Greek. Kagaya ng oldest manuscript of the Bible, which is at that time is Papyrus, the Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus. Yan ang mga pangunahing Biblia written in Greek. Ang mga Bibliang written in Greek ang nakalagay Church of God, which is not purchased with His own blood. Ang sabi sa Tagalog, ingatan nyo ang sarili, ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayong mga Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos nang binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang filosofiya dyan, wala naman dugo ang Diyos kaya dapat Iglesia ni Cristo dahil siya ang may sariling dugo. No? Para mimili sa Pilipina ba yun? Kasi ang nakasulat, Iglesia ng Diyos na binili niya. Ang tinatakon niya, hindi ang Diyos. Ang inutuko yung bumili na si Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit binili niya ng kanyang sariling dugo ang Iglesia ng Diyos? Kasi mahal ni Kristo ang Iglesia. 5:23 ng Epeso, sapagkat ang kanyang lalaki ang pangulo ng asawa, gaya naman ni Kristo ng pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa Iglesia at binigay ang sariling dahil sa kanya. Kung papaano ang lalaki sa babae, inuutusan na umibig sa kanyang asawa, siya ang pangulo ng kanyang asawa. Ganun naman si Kristo, pangulo ng Iglesia, na iniibig naman niya ang Iglesia biglang kanyang asawa. Yung Iglesia at si Kristo, kumakatawan sa mag-asawang spiritual na pinagsama ng Diyos. No? Basahin natin ang 5:30 ng Epeso. Sapagkat tayo ay sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila na dapat nasalta ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Yan, ang Kristo at ang Iglesia parang lalaki at babae na pinagsama ng Diyos. Ang tunay ng kahulugang salitang iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasalita ko ay tungkol kay Kristo
at sa iglesia. At magkaisang laman, si Kristo at ang iglesia parang lalaki at babae pinagsama ng Diyos. Ayon sa hiwagang itinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon lalabas dito sa sinasabing itong hiwaga ni Apostol Pablo, hindi ang si Kristo ang may-ari ng iglesia. Bakit? Ang may-ari, yung nagtali kay Kristo at sa iglesia. Ang iglesia talaga sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Sino ang ulo? Si Kristo. Alin ang katawan? Ang iglesia. Kaya iglesia ni Kristo. Maling konklusyon. Bakit? Ang may-ari ng katawan yung ulo? Basahin natin Efeso 2:16. At upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng katawan eh. Siya ang unang pumorma yun eh. Mula yung ulo, pati yung body. Eh anong forma yun ang Diyos? Unang Korinto 2:28. Ng Diyos ang una naglagay ng iglesia. Unay-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikalaway mga guro sa mga himala, sa mga kaloob ng paggaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga week ng malinaw na bumubuo ng katawan. Kaya ang tawag ni Pablo, katawan ng Diyos, kasi ang bumuo ng katawan, ang Diyos. Pwede mo bang sabihin katawan sa tao? Ang nakasulat sa tao Biblia, katawan ng Diyos. Ang may-ari, katawan ng Diyos, siya ang bumuo ng structure Ginawa niya ang ulo, ang katawan, at yun ang tinatawag na iglesia. Ang iglesia ay ang katawang may ulo. Hindi katawan lang, kung hindi ang tunay na iglesia sa Biblia, ang katawang may ulo. Ang ulo si Kristo, ang may-ari ang Diyos. Ang kabuuan ng katawan mula sa ulo hanggang sa paa, ang Diyos ang may-ari. Kaya iglesia ng Diyos. Yun ang lohika ng Biblia. Yun ang konteksto ng buong Biblia, kapatid. Na may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat bawat ang bahay ay may nagtayo. Dapat ang nagtayo, ang lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang lahat ng bagay, lalo na ang iglesia, ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong salita ang aking iglesia? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kung hindi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at ano ang dapat kong salitain. Kaya ang ginagawa ni Kristo ay may kinalalaman sa utos. Ang Ama ang nagbigay nun. Salita ng Ama yun mula sa panahon ni Moises. Yun ang hula kay Kristo. Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking inilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kita mo, nalalagay ko sa salita sa propeta na yon. Ang tinutukoy dyan ay si Kristo. Palilitawin ko ang isang propeta gaya ng Moises sa gitna ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko ang aking salita sa bibig niya. Sino ang katinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20. Tunay ang sinabi ng Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko mula sa gitna ng iyong mga kapatid. Siya ang iyong pakinggan at sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kanyang subukin ang Kristo nang itinatag sa inyo na si Jesus. Ang propetang yon na itinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang salita sa bibig niya. Kung mapapansin mo, kapatid na propeso, na kung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung salita na yon ay salita ng Ama. First person, sinasabi ko sa iyo. Yung first person ang nagsasalita.
Sinasabi ko sa iyo, Pedro, second Pedro si person, na ikaw ay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Third person na to. Itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yun. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kung si Kristo ang nagsasalita nyon, dapat ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, Pedro, ang sa ibang aking batong ako, itatayo ko ang aking iglesia. Sana ganun. Hindi. Ang nagsasalita bilang first person ang Ama. Sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Third person. Second Pedro si person, tinatayo ko ang aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16, hindi naman official na pangalan yun eh. Hindi official na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English ng Church of Christ eh. Ang nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. 16, basahin natin ang Roma, kapatid na Daniel. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan ng official yun eh. Plural. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa muka ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung mga iglesia sa Judea, yung pawang kay Kristo. Yung iglesia sa Judea, alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At ano ang pangalan noon? Basahin natin ang 8 ng Gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na iyon, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia ng nasa Jerusalem. At sila'y lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat ngayon mga alagad na nagpunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayon, maliban na lang sa mga apostol, alin ba yung iglesyang nangalat? Napunta sa iba't ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto, iglesia ng Diyos sa Thessalonica, iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, parang kay Kristo, ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero sabihin mo, ang may-ari ng iglesia si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagporma ng iglesia at siya rin ng tayo. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, salita ng Ama, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nung isulat ng Evangelista si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo ang sarili ng buong kawan na sa kanya ginawa kayong Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Bakit iglesia ng Diyos? Yung Diyos talaga ang may-ari yun eh, na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salitang binili niya, hindi tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy doon, yung kay Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Kristo naman talaga ang bumili ng dugo sa iglesia eh. Basahin natin ang Apokalipsis sa 5:9. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, apat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Tiking mo, binili mo sa Diyos. Kanino binili? Sa Diyos. Sa Diyos talaga yun eh. Kaya iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Kaya nga, naging iglesia ni Kristo, binili ni Kristo. Ay mali ang logic mo. Ha? Halimbawa, bumili ka ng talaba. Binili mo ba ay talaba ay Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Hindi naman nagbabago ang pangalan ng binili mo. Nalalagay na yung pangalan mo. Halimbawa, bumuli ka ng aparador. Ang tawag doon, Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw ang bumuli, di ba?
Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos. Iglesia ng Diyos. Binili na niya sariling dugo. Napasa ilalim sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo, sinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Hindi Iglesia ni Kristo. Kasi basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo'y mga kapatid ay nagsitulad ng mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. O, iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yun. Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ay bumabati ng taga-Roma ng mga banal na halik. Ano ang pangalan yun? Iglesia ni Kristo na pawang kay Kristo. Iglesia ng Kristo na nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalan ng Iglesia ni Diyos. Sana naintindihan mo, kapatid na propeso. Pinalulungkot ko na masyado tayong walang maraming oras para liwanagin ang mga bagay tungkol dito. At inahayahan po kita sa ating indoctrination session. Makinig kayo ng doktrina, pagkumparahin nyo sa loobin ng Diyos ng proseso para maintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ganito po ang katanungan ko. Pagkakaalam ko po, ay tinuturo po ninyo ang Panginoon Kristo ay hindi tao. Hindi, Diyos po. Ano po ang masasabi nyo sa mga talatang ito? Gaya ng Juan 17, 1, 3 at Juan 8, 4. Ang Korinto 8, 6, 8, ikalawang Korinto 1, 13 hanggang 4. Hosas 1, 19, Ezekiel 2:18, unang Juan 4:2, ang mga talata ito ay nagpapatunay ang Panginoon ay tao. At ang mga nagtuturo na hindi ngayon o ang Panginoon nagtuturo po na ang Panginoong Hesukristo ay hindi tao, ay hindi sa Diyos. At hindi po ipagpagitan ng buhay na. Alam mo kapatid, sa lahat ng sinabi mong talata, walang nakasulat doon na ang Panginoong Hesukristo ay hindi Diyos, hindi tao. Walang ganon. Nakondisyon ng isip mo sa mga maling paliwanag. Unang-una, basahin natin yung 17:1 hanggang 2 ng Juan. Isa-isay natin, pakinggan mo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay, si Hesukristo. O, mag-isip ka lang kapatid, no? Tutulungan kitang mag-isip in line sa Biblia ang mga bagay na ito. Tingnan mo sa kapatid, huwag kang kukurap. Tingnan mo, pakinggan mo ang sinalita ni Jesus. Pagtingala ng kanyang mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak. Bakit kailangan siyang luwalhatiin? Ha? Kasi wala siyang sa kaluwalhatian eh. Nagpakababa siya eh. Nasa panahong nandito siya sa lupa, nagpakababa siya. Noong babasahin natin sa Pilipos 2:5. Magkaroon kayo sa pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat parangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung hindi bagkus, hinubad niya ito at ng anyong alipin nakitulad sa mga tao. Si Kristo kapantay ng Diyos. Hindi natin matututulang kapantay siya ng Diyos. Pero hindi niya inaring ang isang bagay na nararapat parangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Nag-anyo siyang alipin. Nakitulad sa mga tao. Tao ba siya? Nakitulad nga eh. Paano magiging tao? Nasaan yung Diyos?
hindi niya inari ang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung hindi, bagkus hinubad niya ito at tanyong alipin nakitulad sa tao. Nakitulad na, nasa lupa na. Nung nasa lupa siya ngayon, nalalangin siya sa Ama, tumingala siya sa langit. Ama, mating na ang oras. Mamamatay na siya niyo nun eh. Luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Sabi niya, luwalhatiin mo ang anak. Saan siya nakatingala? Sa langit. Dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang anyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Anong klaseng kaluwalhatian yung hinihingi niya? Pumunta tayo sa 5, doon pa rin sa 17. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa inyo rin ng kaluwalhatian ng aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Meron na pala siyang kaluwalhatian bago pa nagkaroon ng sanlibutan eh. May kaluwalhatian na tinamo sa Diyos. Kaya lang hinubad niya. Nagkatawang tao siya dito sa lupa. Pero nung pabalik na siya sa langit, nalalangin siya. Alam niya siya, mamamatay na, babalik na siya sa langit. Nalalangin siya. Ama, luwalhatiin mo, dumating ng oras. Luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Anong klaseng kaluwalhatiin? Luwalhatiin mo sa iyo rin ng kaluwalhati ang tinamo ko sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ay hindi pa palang naging gayon, ang sanlibutan ay nandun na yon. Paano naging tao yun? Paano ang naging tao yun? Wala pang sanlibutan ay nagkatamo na ng kaluwalhatian at yun ang ngayon ang pinanalangin niya sa Ama na luwalhatiin na siya ng Ama, ibalik sa kanya ang kaluwalhatian na dating nasa kanya na bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ngayon, ano ang sabi ng Diyos? Gaya ng binigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Aba, tama yan ha. Hindi naman sinasabi na tao si Kristo dyan. Makilala ka nila isang Diyos na tunay. Nakatingala nga siya sa langit. Wala naman siya sa langit yun eh. Ilang Diyos ang tunay na langit. Di isa lang. Wala nga siya sa langit. Nandito siya sa lupa. Paano siyang masasama roon? Nakatingala nga siya sa langit. Mabuti nga si San Juan, kumpleto ang impormasyon eh. Kung hindi sinabi ni San Juan na tumingala sa langit si Jesus, bati pa ako maniwala si Kristo ay tao. Pero kumpleto ang impormasyon. Tumingala siya sa langit, Ama. Makilala ka nila isang Diyos na tunay sa langit. Sa langit. Bakit? Wala nga yung anak na doon sa langit, nasa lupa nga, nagpakababa, nagkatawang tao. At humihingi nga siya ng kaluwalhatian na tinamo niya bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Dahil yung kaluwalhatian na ihinubad niya, nag-anyo siyang alipin na katulad sa tao. Sana naunawaan mo ang iyong 17:1 hanggang 3, no? Ang sumunod na ibinigay mong talata, 1 Corinto 8:6. Tingnan nga natin kung tao si Kristo diyan. Basahin natin. Ngunit sa ganyang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa kanyang lahat ng mga bagay at tanging sa kanya. At isa lamang ang Panginoon at si Yesu Kristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Ayan, ang salita diyan sa ganang atin, sabi ni Pablo, na isang Diyos lamang ang Ama. Nabuhat sa kanya lahat ng bagay. Qualifying yan kapatid. Definitive ang tawag diyan sa grammar. It qualifies yung comma as a first of the opposite from the rest of the sentence. Anong ibig sabihin? Sa ating Kristiyano, may isang Diyos lamang, Ama, na kanyang na merong na pinanggalingan lahat ng bagay. Tama naman yun. Isa lang naman Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Si Kristo, bagaman Diyos, hindi naman siya nangganyanan ang lahat ng bagay eh. Miski siya mismo nanggaling sa Ama. 13:3 ng Juan. Si Jesus, napagkatalastas na ibinigay ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya'y nanggaling sa Diyos. At yung Diyos din paroroon.
Hindi naman siya galing sa lupa eh. Galing sa Diyos. Kaya tama ang sabi ni Pablo sa iglesyang totoo, iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang Ama lang yun. Katunayan, pati si Kristo ang galing sa Kanya, hindi tao nga si Kristo, ay galing sa Ama eh. Saan galing sa Ama? Saan sa Ama? Saan galing? Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakilala kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ang siya ang nagpakilala sa Kanya. Umpisa pala nasa sinapupunan na si Kristo. Nasa sinapupunan ng Ama. Paanong tao yan? Ang tao galing sa alabok. Yan ay galing sa Ama, sa mismong sinapupunan. Ano ang ginawa ng Ama? Doon sa nasa sinapupunan niya, ano ang ginawa ng Ama? Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nasa sinapupunan ng Diyos ay pinanganak na mismo ng Diyos eh. Kaya pala tinatawag sa Biblia, anak ng Diyos, mismong ang Diyos mula sa kanyang sinapupunan, ipinanganak si Kristo. Kaya hindi nag-umpisa sa lupa si Kristo. Anong umpisa niya? Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ay sa akin ay inihanda mo. Napakaliwanag pa na sikat ng araw ito eh. Pagpasok niya sa sanlibutan ay hindi pa na siya rito nagsimula. Alam mo kung bakit? Sabi, pagpasok niya sa sanlibutan. Ang sabi ni Kristo, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ay sa akin inihanda mo. Meron na pala siyang ginatnang katawan sa sanlibutan. Alin yun? Yung ipinaglilihi ni Maria. Yung ang katawang tao ni Kristo. Pero siyang Kristo ay hindi niya sa sanlibutan nag-umpisa. Pumasok siya rito. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang hinanda sa kanya ng Diyos. Pagdating dito sa sanlibutan, meron siyang isang katawang nakahanda, laman at buto, katawang tao. Ano ngayon ang sabi ni Juan? Basahin natin ang 2 Juan. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat maraming mandaraya na nagsinataw sa sanlibutan, sa makatuwid, ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang mandaraya at pang-antikristo. Kita mo ang mandaraya, antikristo, yung hindi nagsasabi na si Kristo'y napariritong nasa laman. Bakit? Kasi para makarating dito si Kristo, gumamit ng laman, vehicle, katawang tao. Kaya dapat ipahayag mo na parito si Kristo nasa laman. Hindi mo ipapahayag na si Jesucristo na paritong laman. Ang laman tao siya na paritong nasa laman, nagkatawang tao. Na parito, hindi talaga siya taga rito. Na parito lang siya dahil pumarito siya, may isang katawang nakahanda. Yung katawan na yon ay laman, may buto, may laman. Napapagod, nauuhaw, tinuli. Yung katawan na yon ang pinakahanda sa kanya. Naparito siya, ibig sabihin na parito. Hindi siya dito galing. Yung laman taga rito sa lupa, dito nga sa lupa yung ginawa nilalang ng Espiritu Santo. Pero yung pumasok dun sa laman, hindi galing sa lupa, galing sa Ama. Yung Espiritu na yung bugtong na anak ng Diyos, nasa sa kalagayang Espiritu, nasa kalagayang anong Diyos, nasa anyong Diyos. Hindi niya inaring karapat dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad, nakanyong alipin, nakitulad sa tao. Bakit? Sumakay sa katawang tao na paritong nasa laman. Kaya ayong pinapangaral ko, hindi laman, si Pipito nasa laman, hindi siya taga rito, galing siya sa langit, galing siya sa sinapupunan ng Ama, nagkatawang tao. Dito sa lupa, yon ang pinapangaral ko. Dapat ang ituro, siya ay naparitong nasa laman. Hindi talaga siya laman. Naparitong siyang may iba siyang pinanggalingan. Galing siya sa langit, galing sa Ama. Mula siya sa pamumunan ng Ama.
ipinanganak siya ng Diyos. Na ipinanganak siya si Diyos sa Espiritu Santo, isinugo siya sa lupa. Nagkatawang tao, kinuha niya yung katawang nakahanda para sa kanya. Kaya siya ay naparito sa lupa usla sa laman. Kita mo? Yan ang aral na totoo, kapatid. Napakaliwanag ng Biblia. Alam mo, si Kristo, galing sa sinapupunan ng Diyos. Parang si Eva, galing sa tadyang ni Adan. Paano mo sabihin si Eva ay kalabaw? Yung mga pinagbabasa mong talata, pinagsasabi mo, wala naman nakalagay doon, Kristo ay taon-taon na pinanganak ng tao eh. Nag-umpisa sa rito sa lupa, na ipinanganak dahil dalawang lalaki at babae nagsiping. Wala namang ganun eh. Ang nasa Biblia, galing sa langit, mula siya sa pumunan ng Ama, nagtamo na siya ng kalwalatian, bago pa niya nilalang ang sanlibutan, nagpakababa lang siya, hinubad niya ang pagkapantay sa Diyos, pagkatapos ay nag-anyong alipin, nakitulad sa tao, nandito siya sa lupa, sumakay sa katawan laman, naparito siya sa laman, naparito siyang nasa laman, hindi siya naparitong laman, dahil hindi naman pwedeng pumarito galing sa langit ang laman. Wala namang laman sa langit. Dahil ang langit ay spiritual dun. Ang laman dito sa lupa. Naparito siyang nasa laman kasi may inihanda na isang katawan sa kanya bago pa siya naparito. Yan ang katotohanan, kapatid. Si Kristo'y anak ng Diyos, bahagi siya ng Diyos, at ang kapagka-Diyos ng Ama, nasa kay Kristo rin. Ang katunayan, sa Kolosas, ganito ang mababasa sa 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa laman, doon sa katawan na ipinanganak ni Maria, nananahan doon ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Nakita mo? Yun ang sagot ko sa iyo. Sa pagdalo mo, salamat sa pagtanong. Isang The Kingdom of Jesus Christ, the name of above every name, na Apollo Kibuloy. Natin po si Sister Marcel Tagulaw, ang kanyang katanungan. Good evening po, Brother Eli, Brother Daniel Rason. Katanungan ko po yung ganito. Ito po ang aking tanong. Itatanong ko lang. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... O hindi po rin kayo mabasa. Basahin ko na lang po. Sa kapangyarihan akin na ang buong sanlibutan. Kaya ngayon na nangagahari dito sa mundo na under of domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Pastor Kibuloy. I'm claiming ownership of the planet Earth. This is the Lord, is the yours. Psalms 24:1. The earth is the Lord, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Apollo Kibuloy, i-push na po niya mga kapatid. The earth is the Lord, is all my Father, and the fullness, everything is it. The world that you're destroyed, and the night including all of you. 7 billion human beings. I own all of you. Ngayon, isang nakaupo na sa kapangyarihan. Katanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Akin na ang buong sanlibutan. Tatanong ko lang po kung... Ako ang may-ari ng buong sanlibutan. 7 billion na kaluluwa ng tao dadaan sa akin. Amen. Ibig sabihin si Bill Gates dadaan sa akin. Siyempre, kaluluwa siya eh. Pag ikaw naway ay wala ng bilyon, hahanapin mo pa ang kaligtasan mo. Ako na yon. Mga kapatid na Marcel, matatanggap mo ba ito? Na siya ang may-ari ng kaluluwa mo, 7 billion people? Sabi ni Kibuloy, totoo ba yan? Basahin natin sa Biblia, 18 ng 4 ng Ezekiel. Narito, mula ng kaluluwa ay akin. Tingnan mo, wala pa si Kibuloy ay nasinasabi na yun eh. Ang may sabi yun ang Diyos. Ngayon lilitaw ka, kailan ka lang lumitaw, ikaw na may-ari ng kaluluwa ng lahat ng tao. Ano ba namang kayabangan yan? Kapatid,
Maghulos dili kayo, maniwala kay dyan kay Kibuloy. Kayabangan yan. Lahat ng kaluluwa kanya, ang mundo kanya, pati ginto ng Amerika kanya. Lahat kinakanya. Totoo ba yun? The reality, totoo ba yan ang ginto ng Amerika ay kanya? Pakinggan mo ang kawalang niya nito. Kadalasan ng pondong bulwa ng back up Katanungan sa ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo, My question. economy. Ang pinakadaghang maluwawan sa kalibutan ng United States, 8,000 metric tons of gold. Ang lahat na yan. Second is Germany with more than 5-6 metric ton of gold. Gold. Ako na. Tanan. Ako na ang may-ari yan. Oh, tingnan mo lahat ng ginto sa Amerika, ginto sa Germany. Eh, kanya na lang lahat yun. Totoo ba yan? Mag-isip na lang tayo ng in logic. In reality. Hindi ka maniniwala, sinungaling yan eh. Sinungaling na, nang loloko pa ng kapwa na sinasadya niya raw na imali para daw ako ay mabingwit. Kalokohan, talagang hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Nagsalita rito sa Brazil. Nang pinanganak daw si Moises, inutos daw ni Paraon na patayin ang lahat ng batang lalaki 2 taon pababa para mapatay si Moises. Tinuro ako, sinadya daw yun. Sinadya. Hindi naman akong kausap yun. Ang kausap yun mga Brasilero. Eh meron pang ang mga nakaanong headphone para maintindihan. Hindi naman marunong ng English yung mga iba roon. O pakita ko sa inyo. Sasabihin mo sinadya mo. Talagang yan ang paniwala mo. Mali ang paniwala mo. Basa. Pakinggan natin. Was born. And he was born. But I knew about it. And he commanded all of the children of the time, 2 years below, to be killed. To be sure that this boy, who is bound to be a king, will surely die, and no one be a threat at the throne. So took all of them, and gathered all of them, and killed all of them. And Moses was born in those other bursts of circumstances and his mother. Yan ang sinasabi na yan. Pinapatay daw ni Paraon lahat ng bata 2 taong pababa nung nabaltaan na ng makatiktik na si Moises ay pinanganak. Para daw mapatay niya si Moises, lahat ng bata 2 taong pababa pinapatay ni Paraon. Sino na ako? Hindi totoo yun. Ang pinapatay ni Paraon, hindi lahat ng bata at hindi 2 taong pababa. Ang pinapatay niya, lahat ng bagong panganak na lalaki. Hindi kasama ang babae. Lahat ng bagong panganak na lalaki, ang pagkapanganak pinapatay niya. Hindi 2 taong pababa. My question is, itatanong ko lang. Eh mali ang sinasabi. Pinunan ako. tanong ko lang po kung Pumunta rito sa Brazil. Sinusundan ako. Eh di ba? Para lang masabing meron silang Brazil. Nanggaral ng mga mali. Nagnapon na ang kanyang mali. Nasabi-sabi naman eh, sinadya ko yun. O, pakinggan ko, sinadya na raw. Yung kay Paraon, alam ko yun. Pati si Herodes, pinapatay yung mga bata. Alam ko yun. Yung sinabi ko ng binibiting ko tong taong ito, kung talagang sinusundan nila ako at sinusunod niya. Oh, sinadya niya raw yun. Sinadya bang manloko, hindi ka na nahiya. Kapal ng pagbumuka mo. Sinasadya mong lokohin ang kapwa mong tao. Sa Barcelona pa niloloko mo. Kala mo ba paniniwala ka rito ng mga matitino? Naku, pag nakakuha ka ng miyembro, alam ko na yon. Kung sino ang makukuha mo. Pero sabihin mo na sinadya niya raw na sabihin nyo para mabingwit daw kami. Aliwaliwanag na hindi mo sinasadya. Tingnan mo ng yung gestures mo eh. Totoo yung sinasabi mo sa loob mo na si Paraon nagpapatay ng bata 2 taong pababa. Hindi totoo yun. Ang nagpapatay ng bata 2 taong pababa si Herodes para mapatay si Kristo. At hindi lahat ng bata pinapatay gaya ng sabi mo. Itatanong ko lang. Ang pinapatay lang lalaki lang sa panahon ni Herodes. Lahat ng batang lalaki.
hindi kasama babae. Ngayon, sa panahon naman ni Paraon, ang pinapatay lahat ng bagong panganak na bata. Basahin natin. 1:15 ng Exodo. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa hilot ng Hebrea na ang pangalan ng isa ay Sipra, na ang pangalan ng isa ay Puwa. At ang kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin nyo sa kanya sa dakong panganganakan. Kung lalaki ay papatayin nga ninyo, dadapat kung babae ay inyong bubuhayin. Yan, hindi papatayin lahat ng mga bata, pati babae. Pati pinanganak na ang Hebrea, ang pagkalalaki, patayin nyo. Pero kapag babae, bubuhayin ninyo. At hindi niya inutos yun dahil alam niyang pinanganak si Moises. Hindi ganun. Hindi ganun. Sabi niyo, pero I knew about it. That this boy was bound to be a king. Mali yun. Kaya ipinapatay ni Paraon ng lahat ng lalaki ipinapanganak para huwag magkaroon ng malakas na pwersa ang Israel. Para ang maging mga Israelita at karamihan lang babae, pero mga lalaki papatayin. Baka natatakot si Paraon na sila'y matalo ng mga Israelita. Kanilang mga alipin. Walang kamalay-malay si Paraon. Nung panahon na yon ay pinapanganak si Moises. No? Hindi niya alam na ipinanganak si Moises. Sa katunayan, hindi niya alam, naging parang apo pa nga niya eh. Kabahay pa nga niya ang kanyang anak na ipinagmalaki si Moises eh. Kaya inampon ng kanyang anak na babae, si Moises. Walang malay si Paraon na pagkapanganak ni Moises. No? Parang sa sinasabi nito si Kibuloy. Pero knew about it. Wala sa Biblia yung sinasabi mo. Hoy, Mama, wala sa Biblia sinasabi mo. Sorry na lang, no? May nagtatanong sa akin, kaya sinasabi ito. O, tingnan mo ang sabi niya. Pero you about it. Pero nga, pakaligay mo nga. Moses was born. And we was born. Pero you about it. And he commanded all of the children of the time, 2 years below, to be killed. Tanungan ko po yung ganito. To be sure, My question is, that this boy who is bound to be a king will surely die. Tingnan mo, mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya ay nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang mapanganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung bakit inutos yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang pwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-malay nung panahon pala yon ay ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya hindi tanggitin si Moises, kundi para walang pwersa ang Israel at ang mga lalaki. Kaya pinapapatay ng mga paghilot sa panganak hindi 2 taong pababa. Ang may utos na 2 taong pababa ay si Herodes sa panahon naman ni Kristo. Kaya alam na alam mo, itong tao na to, daldal lang ng daldal, hindi naman totoo ang sinasabi. Galing lang sa kokotin niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang katunayan na hindi nag-aral ng Biblia, si Marcos ba naman ay apostol? Wala naman nakasulat siya si Apostol Marcos. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. matanungan ko po Yon. yung ganito. Nakikinig ba daw sino ko yan? Membro. Tanong ko lang ho. Makikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin si Apostol Marcos. Eh mali yan, walang Apostol Marcos. Ano, lumusot ka ulit, Kibuloy. Sabihin mo, alam mo, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ang membro mo. Yan ang lusot niyan. Sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantehan niya sa Biblia. Sinadya na raw para daw mahuli ako. Miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Ano ka? Ano ka lasing kamangaral? Na
Wala ka sa sarili, sa reality. Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpak ka. Ikaw na may-ari ng gito ng Amerika. Susumbong kita kay Trump. Masabihin mong ikaw may-ari ng angkon naman kayo mga kapatid. Aani ba kayo rito? Ang layo sa Biblia nito. Anong pagkakaiba namin kapatid na Maricel? We strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos sa inyong reliyon. Na you stick to the word of Kibuloy which are not biblical. I'm sorry to say you this, but you are fool. Niloloko kayo. Sabihin kayo siya may-ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako mapayag ikaw may-ari ng kaluluwa ko. Kung talaga ikaw may-ari ng kaluluwa mo, nang higit 5 taon yata sabihin mong mamamatay ako, bakit ngayon hanggang buhay pa ako kung ikaw ang may-ari ng kaluluwa? Napakawalang niya mo. Walang niya nito. Mamamatay daw ako. Sinabi niya February 9. 2000. Yung sabihin niya, August 2005. Sinabi niya February 6, 2005. Mamamatay daw ako within 6 months, sabi niya. Kaya nga itong bubula ang propeta si Kibuloy O pakinggan nyo. So to the members of this guy who is declared the blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave the group. If you want to leave the group, you will be included in his judgment. You will all be blasphemed. The hell when you die, or while you're still alive, your soul is already marked of destruction. So that the group of this member of this leader, I am telling you, get out. Ang lahat sa inyo, mananatili dyan. Bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di, aalis dyan kung ano ang kanyang kaparusahan, ganun din ang tatanggapin ninyo. So this group of Eli Soriano, of the dating daan, your leader is already down and judged. Because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven and earth, that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how the revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly serious disease which he cannot overcome, and it will eat up his guts. What a sort of punishment. Yan, ang sabi niya. Magkakasakit daw ako ng hindi ko na raw malalagpasan. At within 6 months, sabi, umalis na kayo dyan. Madadamay kayo kung anong parusa nyo. Naglagay siya ng deadline 6 months Kung ano ang parusa kay Soriano, din sa inyo, sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya, February 6, 2005, may deadline. Dapat August 6, 2005, patay na ako. Ngayon, August na ngayon. August 13 na ngayon. Ay, ilang taon na? 14 na taon na at 6 na araw, 6 na buwan at 3 linggo at 3 araw ngayon. Salamat sa Diyos ko. Hindi pa ako patay hanggang ngayon. O ano masasabi ninyo? Anong klaseng propeta si Kibuloy? Hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi mahiling magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niyan Niloloko niya
Bakit? Sabi niya kay Aquino, ang revelation ko naman ay talaga ay si Pinoy eh. But I gave my word to Tibo. Matanungan ko Tingnan po mo. ganito. Di, aliktarin talaga. Sinungaling talaga to. Tanong ko lang ho. Sige, demanda mo ako. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Pastor, you should have faith, have faith. You know, the revelation ko naman talaga si Pinoy. Pero I even my word to Kibo. Oo nga eh. Alam mo yan, ang revelation niya, galing sa kanyang tatay, ay si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Ano naman sabi niya? To kay Kibo. Basta pakinggan natin. Tonight, that is known to all Filipinos that Almighty Father as appointed President for this nation is no other Gibo Teodoro. Tingnan mo, ang ginagamit mong pangalan, Almighty Father mo. The Almighty Father as appointed a president to this nation. He's no other than Gilbert Gibo Teodoro. Yun ang sabi ng Almighty Father mo. Tapos ba't ang sabi mo naman kay Kis Aquino? Ang revelation ko ay talaga si Pinoy. Kaya lang I given my word to Gibo. Baliktarin ka. Paano kanyan sa Diyos niyan? Kapatid Matanungan ko po ganito. na My question is, kapatid na Maricel. tatanong ko lang po. Ay kung itatanong mo sa akin ang pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia at never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa ay akin. Ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng Anak ay akin lahat. Ito ngayon. Sabi niya, akin ang kaluluwa niyo. 7 bilyon, sabi niya. Mali. Wala sa Biblia. At sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons. 5,000 sa Germany. Ang sabi niya, ang sabi sa Bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. Paano ka maniniwala dyan ay hindi naman reality ayan ang kapatid? In reality, spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, yung mga miyembro niyan nagpapalimos pa. At kung totoo yan, bakit pinagmamalimos mo ang mga miyembro mo? There will be no other Christ anymore. He's claiming to be Christ. And the appointed son do not need to be substituted by anybody else. 7:23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly many priests because they will not suffer to continue by the reason of death. But this man, because he continued ever, had unchangeable priesthood. Translate natin sa Tagalog. At katotohanay, sila'y maraming bilang ng aking mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila sa pagpapatuloy. Dadapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkakaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, walang kapalit. Walang kapalit. Sino man ang magsasabing kapalit siya, gago siya, gago. E-G-A-G-O, gago. Ano raw ang gago ayon sa Diksionaryong Pilipino? Sislus. Ito po, ayon sa Diksionaryong Pilipino sa pahinang 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago, lalaki. Kung gago ka, lalaki kang wala kang talino. Anong talinong na sa'yo? Biro mo ang tinin mo. Ikaw ang Kristo, sabi ng Biblia.
siya ay may pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Ang pagka-apostol niya, ang pagkanyang saserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3:1. Hebreo, kaya mga banal na tagapakinig, mga may bahagi sa pagtawag ng kalingitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote ng ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote at apostol si Jesus. Sino man ang magtatakang palitan si Jesus? Sinungaling, manloloko, hindi sa Diyos. Walang kapalit si Kristo at hindi naghahanap ng si Kristo ng kapalit. He was intended by God to be the priest forever like the priesthood of Melchizedek. Katanungan ko po ay ganito. Nakasudak siya sa awit, no? Itatanong ko lang. Kaya kung sino man ang magtangka, ay sino pa Pilipino, Amerikano, puro gago yun. No? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kalayaan ng tao, magsalita ng gusto niyang sabihin. No? Pero, kung gusto niyong makita yung totoo, maniwala kayo sa Biblia, hindi sa katha-katha, kuro-kuro. Maraming kuro-kuro ito galing sa sarili. Wala naman sa Biblia. Pero mo, luluhod daw ang lahat ng tao sa kanya. Nako, hindi ako sa luluhod sa'yo. Kahit patayin mo ako, hindi ako luluhod sa'yo. No? Luluhod ako sa'yo, never. Sana mamatay na lang ako. Kaysa lumuhod ako sa'yo. Alam kong bulaang ang Kristo. Yun ang sagot ko, kapatid na Marcel. Pasensya ka na. Talagang minsan ang taong nadadala ng emosyon. Si Pedro nga nangangagae. Nang madala ng emosyon, hinuhuli si Kristo. Ako, hindi pa naman ako nananagaga. Nagsasabi lang ako ng totoo, kung minsan lang masakit talaga ang totoo. Salamat, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Salamat po. Sana huwag kayo magdamdam, mga kapatid. Hindi ko lang matiis na hindi kayo naloloko kasi. Pati si Chris Aquino ba naman eh. Tanong ko lang ho. Paborito ko pa naman sa Chris Aquino, niloloko mo. Masabihin mong, nung una sabi mo, ang revelation sa'yo, ang presidente ay si Kibo. Yung kasama si Kibo, niloloko mo, sinabi mo, ang revelation ko naman talaga ay si Pinoy. Sige, kaya pa patunayan mo mga susgado yan. Na dalawa revelation mo sa mga makaibang panahon, tama ka pa rin. Ano ba yan? Pati ginto ng Amerika. At tinag-iinteresan, itong isang isip ng tao nito, talagang makalupa ang isip nito. Makalupa. Dahil, tama na nga, sana nga ulit, susunod na exposition. Marami pong salamat dito sa Biblia ang sasagot. Mga kwentong katanungan, Biblia ang sasagot. Hanggang sa muli, brothers and sisters.